Nagbabalik ang mga bigating import ngayong Governor's Cup kung saan matapos ang another championship na nakuha ng Barangay Ginebra sa katatapos lang na Commissioner's Cup ng PBA, heto't muling ibabandera ng Gin Kings ang subok na kanilang resident import na si Justin Brownlee. Well, wala nang dapat patunayan pa si JB dahil sa 10 taon nito na paglalaro sa PBA sa koponan ng Ginebra, 7 kampyonato na ang sinungkit nito, 4 sa conference na Governor's Cup including itong one of the biggest shots in PBA history kontra kay Allen Durham at Meralco Bolts noong 2016. Bukod sa Governor's Cup, pinatunayan din ni JB na kaya niyang makipagsabayan sa Unlimited Height Conference na Commissioner's Cup kung saan 3 kampyonato rin ang sinungkit dyan ni JB, kabilang itong katatapos lang na kumperensya kontra kay Chris Macollo ng TNT na nakapagkampyon na rin sa SMB. Bukod sa 7 kampyonato, 4 na beses na ring hinirang na best import si Brownlee sa PBA. Well, hindi lang sa PBA bumulusok ang karera ni Justin Brownlee kundi pinangunahan niya rin ang ating Gilas Pilipinas bilang naturalized player upang makakuha ng gintong medalya noong 2022 sa Asian Games at SEA Games noong 2023. Hindi pa dyan natapos ang pagsibol ng pangalan ni Brownlee dahil nabigyan niya rin ng kampyonato ang ibang bansa sa kanilang liga tulad ng Al Riyadi noong 2019 at Pilita Jaya noong 2024. Kaya naman no-brainer, ika nga ni Coach Team Co na still hanggat kaya ni Brownlee na itinuturing na GOAT ng mga import sa PBA, siya at siya pa rin ang tatayong import ng Ginebra, mapag-Governor's Cup man o Commissioner's Cup. Bukod kay Brownlee, muling binalik din ni Coach Sheng Giawat ng Rain or Shine Elasto Painters itong veteran import na si Aaron Fuller. Bagamat hindi pa rin nakakakuha ng kampyonato si Fuller sa PBA para kay Coach Sheng Giao, this time dahil sa ganda ng ipinakita ng Ross last conference, posibleng madala nila ito ngayong Governor's Cup. Especially marami nang magiging katulong si Fuller with Kalen Johnson at Adrian Nocum. Malaking tulong din kung makakabalik this conference sa kanilang lineup si Keith Datu at Felix Lemeti. Para naman sa NLEX Road Warriors, binalik din nila itong former NBA player na si Dequan Jones, isa sa mga nakatapat ni Brownlee noong 2024 playoffs, averaging 32 points at 11 rebounds per game while shooting an impressive 52% from beyond the arc. Literal na isang elite shooter to at athletic player na paniguradong mag-aangat na naman this conference sa NLEX Road Warriors, hoping na mabigyan ng pagkakataon ng team na to na makapag-compete especially sa kanilang playoff run dahil hindi rin biro ang kanilang nagiging simula sa bawat conference at pagdating sa dulo, biglang lumalagapak na lang especially during playoffs. At sa huli, sa mga nagbabalik import ay itong hari na bossing pa na si George King. Pero heto ang development, hindi sa Blackwater maglalaro ngayong darating na conference si King kundi sa koponan ng San Miguel Beermen. Well, kinumpirma mismo ng team governor ng bossing na si Silly Mansin na nirelease na nila ang rights ni George King as an import bago pa ito kinuha ng SMB. Well, matagal nang inaasam-asam ng mga SMB fans ang mga ganitong kalibreng import. Sa wakas, this time hindi na magkukunot noo mga fans ng Beermen dahil isa si George King sa mga high-scoring import na nag-perform sa PBA. Nag-a-average si King ng 34.5 points, 10.4 rebounds at 3 assists per game at isa sa mga impressive game nito noong 2024 ay nang kumana ito ng 64 big points, 13 rebound, shooting 20 of 20 sa free throw lane matapos talunin at tambakan ng Rain or Shine. Well, big boost ito para sa SMB especially kay Junmar na posibleng bumawi this conference, hoping na muling mag-rely ang Beermen sa loob kay The Kraken at ibigay nila ang labas kay George King na literal na makapagbibigay ng malaking espasyo hindi lang kay CJ Perez kundi sa kanilang dalawang 3-point king or champion na si Super Marcio pati itong kanilang bagong acquired na si Jerick Ahan Macy.